#1 Energy. Ito ang #1 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo #1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! Magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa Lihim ng Liham. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Camille. DJ Lindsay, plano naming ikasal ng boyfriend ko in the next 2 months. Sobrang close po ng pamilya at ng friends namin with us. Kaya sila lang po yung invited sa kasal po namin. Meron na po kaming final na listahan. Saan gaganapin, kung ilang tao yung invited, para malaman namin kung magkano lamang yung ilalabas namin na pera. In short, limited po ang gastos namin. Pero isang beses, habang planchado na po ang lahat ng gagawin namin, biglang tumawag yung nanay ng boyfriend ko sa kanya. Ang sabi po ng mommy niya, dapat daw imbitahin din yung mga kamag-anak nila na nasa probinsya. Nang marinig ko yun, biglang hindi ako mapakali. Sabi ko sa fiancé ko, bilang lang yung invited, di ba? Isa pa, napakalayo ng probinsya nila para makapunta sa amin. Ibig sabihin, kailangan nila ng matutuluyan o matitirahan dito sa lugar namin. Dagdag gastos na naman yun. Kakailanganin naming magrenta ng bahay o di kaya naman magbayad ng hotel para lamang may tigilan yung mga kamag-anak niya. Ang nangyari po tuloy, DJ Lindsay, change plans po lahat. Hindi naman po kasi ganun kalakihan yung budget namin to begin with. Ang sabi ng magiging asawa ko, manghihiram daw siya ng pera. Mangungutang siya para makasama po yung mga kamag-anak niya. Sabi ko, baby, hindi praktikal yung desisyon mo. Magkakaroon tayo ng utang? Parang hindi yata tama. Pero ang sabi po ng mapapangasawa ko, mas gugustuhin niya pa raw na manghiram at magbayad na lang ng malaki
kesa may masabi pa yung pamilya niya. Hindi ko raw talaga maiintindihan yun kasi hindi ko pa rin daw naman nakikilala yung pamilya niya. Ang sabi ko tuloy sa kanila o sa kanya, sino ba yung pakakasalan mo? Ako o sila? Sabi ko pa nga sa kanya, what if gawin na lang nating patago yung pagpapakasal natin? I-secret natin sa kanilang lahat para wala tayong masyadong gastos. Ilang tao lang yung makakasama natin. Para mas tipid. Pero alam mo, Lindsay, mas lalo pa siyang nagalit sa idea ko. Ano daw klaseng pag-iisip yun? Ngayon po, DJ Lindsay, nakakaramdam po ako ng parang pangangayaw na ikasal pa dito sa lalaking to. Kasi parang nagpapa-impress siya sa mga kamag-anak niya, sa pamilya niya. Imbes na isipin yung ipon o yung future naming dalawa. Akala ko okay na eh. Planchado na ang lahat. Pero bakit kasi kailangan lahat imbitado? Nawawala na po ako ng ganang ayusin pa ang kasal na ito. Pero mahal na mahal ko po ang fiancé ko. Paano ko po ba ito i-handle, DJ Lindsay? Pahingi naman po ng advice. And please help me out. Muli, ako po si Camille. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Same, pero iba. Hanggang we are number 1, 06.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! Hayaan mo siya naman magbabayad eh. Di ba? Oo. Bet mo, oo, yung ganong advice. Charing-charing lang. Good morning sa lahat po ng mga pangga natin na ganyan po yung sitwasyon. Yung tipong okay na eh, planchado na yung lahat. Wow! Pero biglang may mga last minute na paandar, oo, may mga last minute na problema ang kailangang harapin, nakakaloka, oo. Good morning sa lahat din po ng mga babae, kababaihan po na, alam mo yun, nag-undergo ng same situation as Camille. Ikakasal na lang eh, oo. Hello din po sa mga biyenan, oo. Morning po. Gusto mo yun? Actually kasi ang sabi nga nila, di ba, okay na daw, pero nagkaroon pa ng problema dahil meron ngang gustong isuggest yung nanay nitong mapapangasawa niya. Oo, nakakalungkot lang na ganyan po yun nangyayari. Kasi ako naniniwala ako na, well, while it matters syempre yung opinion ng mga magulang na, alam mo yun, nag-raise sa atin at nagpalaki sa atin. Oo. Well, ang importante kasi is, di ba, mabigyan ng highlight yung kung anong gusto ninyong mangyari sa kasal ninyong dalawa. Di ba, no, Kuya Rolando, Kuya Rolando, I need your help right here. Bilang humahanga ako sa iyo at hindi yata tumutunog ang doorbell natin. Oo. Etong touchpad, Nicolay, hindi siya gumagalaw. O, gusto mo yung on-air ko sinabi. Pakitawag naman po si Kuya Rolando mo. Aloka, oh. In fairness naman, Pangga, syempre naman kung meron kang masasabi tungkol dito po sa ating Kembot at the moment, sabihin mo na yan sa akin now na. Okay, punta ka dun sa ating Facebook page, facebook.com/energyfm1067. Wala si Kuya Rolando, kinuha na ng liwanag.
Karing lang. Bakit mo kami iniwan, Kuya Rolando? Nakakaloka ka. Anyways, panggali ka na. Sabihin natin ang mga alam mo, naiisip mo about this kasal. Sabi ni Raven Jack, girl, sa totoo lang, parang ikaw yung may mali. Kasi bakit di mo naman irespeto yung desisyon ng mapapangasawa mo? Anong masasabi mo dito, Master Toy? Paano kapag sa kasal, gusto imbitado ang buong angkan? Diba? Sabi naman po ni RJ Kim, hindi magandang pang-umpisa yan. Yung may utang kayo, kakakasal nyo pa lang. Ay, alam mo sa true, diba? Wow! Well, mamaya natin hihimay-himayin ang mga ganap natin, Jern. Okay? Okay, ayan. Very, very good ka dyan, Master Toy. Oo, masyadong maliwanag kasi. Si Master Toy, ang sabi niya, wag mo ko idamay dyan, Lindsay. Ayan, ito na nga, basahin na nga natin ang malala at mabisang-mabisa ito. Sabi naman po dito ni Darwin, hindi sinabi ng girl kung saang lugar ang mga kamag-anak ng nanay ng fiancé niya. Parang kasi last minute yung pag-i-invite sa kanila. Dapat kasi yung magulang ng boy, yung gumastos doon sa mga kamag-anak niya. At kung ano man yung inimbita sa kasal, yun ang dapat sundin nila. Dapat pera nila yon at hindi doon sa magpapakasal. Ganyan. Oo, well, opinion mo yan. Opinion nating lahat. Dali, kailangan natin marinig yan. Sabi naman ni Arch, merong mga tao na prideful talaga. Yung tipong dapat perfect ang lahat para walang masabi yung iba. Hopefully, you can talk some sense into him for practicality's sake, di ba? Pwede namang mag-civil marriage muna, then plan for a church wedding later. Nothing wrong with that. Pero most importantly is mutual respect and compromise. Kung talagang nagmamahalan kayo, you will find common ground and you will make it work. Aww. Common ground. Yun yung very, very important word. Sabi naman ni Ate Feli, importante yung parents ng lalaki ay present sa wedding ninyo. Sabi naman ni MJ, mahirap yan habang buhay nila pag-aawayan. Lalo pag malaking halaga ang inutang. Oo. Alam mo yung mga usapang yung mga usapang utang-utang na yan. Di ko talaga bet yung kapag may utang. Medyo allergic ako sa mga ganyan. Sige, mamaya ko ikwento. Sabi naman po dito ni Darwin, hindi sinabi, yan, nabasa ko na yan kanina. So, kailangan ko pa po ng mga, alam mo yon, mga kembot dito, mga opinion ninyo tungkol sa ating kwento for today. But while waiting for your opinions, guys, and yung mga advice po ninyo, lalo na sa mga mga ikinasal na tapos may utang din, 'di ba? I would like to hear your thoughts about this. Okay, sabi ni Rosie, ang pera talaga ang dahilan ng lahat. Nakakaloka. Well, kasi ako naniniwala na kailangan mong irespeto, 'di ba, yung mga opinion ng magulang mo. Pero alam mo 'yon, siguro naman hindi ka magiging masamang anak kung medyo alam mo yun, mag-reason out ka. Most especially kapag gastos na ang pinag-uusapan. Kasi, di ba, kasal nyo naman yan bilang ako, anytime, ikakasal na ako, feeling ko, dapat. Feeling ko lang, baka mamaya may change of plans din si Romel, no? Hindi natin sure, no? Oo. Hindi, pero kasi, while we respect nga yung opinion ng ibang tao, most especially yung pamilya natin, syempre, masusunod pa rin kung ano yung working budget mo. Diba? Gagawa ng paraan, pero hindi mo naman kailangan yakapin yung mga bagay na hindi mo talaga kaya. Diba? Wag mong ipili kung alam mo yon, in the end, kayo naman yung malulubog sa utang. Kayo naman yung, alam mo yon, maghihirap na magbayad. Diba? Ang saya ng kasal kapag nandyan lahat ng mga ka-close mo, ganyan lalong-lalo na yung pamilya. Pero naniniwala kasi ako na kung after naman ng kasal na yan, ngangay kayong dalawa, parang mahirap yata ang usapan. Mas masarap yung after nyo ikasal, hindi maa-alter o hindi magagalaw, 'di ba? Yung buhay na meron kayo normally, 'di ba? Yung tipong hindi kayo magkakayod kalabaw, 'di ba? Para lang makapagbayad ng utang. Well, sari-sariling opinion talaga yan Some people kasi hindi sila nagmamind paying for, mga utang. Basta ang importante, masaya kami. Yun yung importante. Sa ibang tao. Pero kasi may mga tao din na tulad natin na iraos na lang natin ang importante wala tayong sakit ng ulo. 'Di ba? Wow! Iba-iba talagang opinion, iba-iba kasing klase ng tao. Pero kailangan kayong mag-meet halfway nga 'di ba? Kung sa tingin mo yun talaga yung gusto ng mister mo, di sabihin mo, sige, ikaw bahala, pero bahala ka rin magbayad ng utang mo 'Di ba? Hindi kasi o kaya
tulungan mo siya. A certain percentage of, the expenses. Pwede mong, tulungan siya. Pero hindi yung buong expenses para sa mga kamag-anak niya. Ikaw nga, hindi ka nag-imbita ng marami kamag-anak di ba? Kaloka ito. So, yun. Sabi ni MJ, go on. We covered the wedding na nagmatigas yung pamilya ng bride. Grabe, sobrang stressful. Hindi naman nagbayad ng additional fee. Oh my God. Wow. Parang meron kang sama ng loob dyan, MJ, Oo. Ano ba yan? Pangalan yan? Announce natin. Announce natin! Sabi naman ni Villena, sige na, ituloy nyo na yung kasal. Ako ang sasagot. Ang taray. Diba? So hindi, sa totoo lang, mag-meet na lang kayo halfway, Camille? Diba kung meron namang enough na pondo? Diba? Baka naman kasi may natatago pang pondo itong mister mo, diba? Tapos, hihiram siya ng certain amount, pero kalahati nun, babayaran niya na in cash, diba? Hindi natin alam, mag-usap kayo ng malala. Alam mo kasi pag nag-uusap kayo about money, huwag kayong sigaw agad, huwag kayong away agad. Wow! Kaya nga kayo magpapakasal kasi mahal nyo yung isa't isa, diba? O bakit kapag mga ganyang usapan lang, biglang ayaw mo na magpakasal? Ayaw mo nang ituloy yung kasal dahil lang dyan sa usapan na yan. Okay O, di ba parang nai-invalidate tuloy yung true essence ng pagpapakasal ninyong dalawa. Hindi lang kayo nagkakasundo, pero hindi naman makakancel dapat yung kasal, di ba? Oo. Sabi ni Razel, i-reschedule na lang po yung kasal kung okay na ang lahat. Ha ha ha. Tsaka bet ba nung mga kapamilya o mga kamag-anak nung poder ng asawa mo na pumunta sila? Baka naman ayaw din nila. Wow! Hoy, may mga ganyan yung sinabi, oo, pupunta pero hindi naman talaga pupunta. Diba? Sa mga kasal, sige, punta kayo, yung mga kamag-anak. Uy, ate, ikay pumunta ha. Ikay hihintayin ko, ay doon na kayo kinemerot, ganyan. Pero ang totoo, hindi sila pupunta kasi meron silang prior commitment. Ang taray ng prior commitment. Diba? O sabi naman ni Ron, enjoy now, bayad utang later. Ha. Mahirap yon lalo't na nagsisimula kayo. Huwag ipilit kung hindi kaya ng budget. Diba? Matilok yung boyfriend mo, gusto magpa-impress. Kasi may mga lalaki na ang rason is minsan lang ikakasal So it has to be extravagant, it has to be grand, ganyan. Minsan alam mo, mas practical pa nga talaga yung mga babae Kung tutusin, may ibang mga babae na ayaw talaga ng malakihang gastos. Yung tipong maikasal lang ako dun sa taong mahal ko is enough for me to celebrate. May mga lalaki, ang rason nila, well, we have to understand na ang mga lalaki kasi wala silang mga celebration sa buhay nila di ba? Gets nyo yun? Wala silang ibang sineselebrate. Like debut, hindi naman sila bumibili ng gown, hindi naman sila bumibili ng mamahaling tuxedo or coat and tie. Kapag magde-debut sila, dumadaan lang. Diba? Ang mga babae, kapag nag-18th birthday, nagde-debut talagang, ay, malaki ang celebration. Diba? Ang mga lalaki, kapag halimbawa, nag-birthday sila, wala namang masyadong ganap, inuman lang. Mga babae, kapag nag-birthday, ay, kailangan bibili ako ng dress, kailangan may pa-party ako sa house, ganyan. Diba? So, wala masyadong ganap ang mga lalaki Yung kasal lang, pinaka yung ganap nila. So, minsan may mga lalaki na yan yung gusto, yung sa kasal ko, ganito yung mangyayari, ganito yung design, gusto ko, talaga, engrande talaga. Kasi, isang beses lang din sila magiging engrande sa buhay nila. Wow! Diba? So, dun siguro nang gagaling yung fiancé mo, Camille. So, intindihin mo na lang. Ngayon, kailangan nyo talaga mag-meet halfway. At huwag mong isipin na ang choice mo is itigil na lang yung kasal or mawalan ka na ng gana, mawalan na ng loob sa pagpapakasal. Huwag naman ganun. Ano ko ba? Unang balakid pa lang yan. Unang problema pa lang yan sa pagsasama ninyong dalawa. Ayawan na agad. Ganon. Dapat nga hindi mo naiisip yung bagay na yan. Dapat, no matter what happens, the wedding will push through. Diba? Walang, ayoko na magpakasal, nawawalan ako ng gana. Walang ganun, be. Diba? Mag-usap lang kayo. Tawag dito, ang lamig kasi, nabubulol tuloy ako. Ang kailangan mong sabihin sa kanya is yung totoong nararamdaman mo. Na baby, o kaya, mahal, mahihirapan tayo magbayad. Tandaan mo, minimum wage lang tayo. Saan tayo kukuha ng ganyan kalaking pera? Diba? Kailangan mag-heart-to-heart talk kayo about your finances. Yung most uncomfortable conversations, lalong-lalo na about money, should be talked about, should be discussed with your partner. Wow! Promise!
promise. Halimbawa, ngayong buwan na to, magkano lang kikitain ko? 10,000 lang. O paano natin iimbitahin yung mga kamag-anak mo na isang batalyon, di ba? O iho-hotel pa natin sila. Saan natin sila patutulog? Gintong bahay nga natin, parang barong-barong lang. Tayo nga, init na init Ang liit-liit ang space natin. Saan natin sila patutulugin? Ganyan. So maging kayo, transparent kayo sa isa't isa. Hindi yung tipong, alam mo yun, galit siya, galit ka din. Diba? Hindi ninyo maamin sa isa't isa kung ano bang magiging problema. Paano natin mababayaran yan? Next month, magbabayad din tayo ng ganto. Magkano lang ba kinikita mo? 20,000. O 5,000 pupunta sa catering. O kasi hinuhulugan natin yan, buwan-buwan. O, diba? Tapos yung 5,000 mapupunta sa photography kinemerut, ganyan. Yung other 5,000 sa mga gown, ganyan. Kasi hulugan din. O paano na tayo mabubuhay niyan? 5,000 na lang yung matitira sa atin. O paano na? Saan tayo kukuha? Diba? Sabi uutang. O sige, uutang tayo. Yung pambayad doon, saan natin kukunin? Wow! Huhulaan ko yung sasabihin ng lalaki. Pabayaan mo ako dumiskarte! Kasi ganyan ang mga lalaki, di ba? Ayaw nila ng pinapangunahan sila. Natatapakan kasi yung pride and yung ego nila. Yan ang mga lalaki. Sabi naman ni Archie, mababawi nyo rin naman yan sa mga ninong and ninang. Ang galing! Ang galing! Napakagaling! O nabigyan ka na ng idea ni Archie. Doon mo daw bawiin sa mga ninong at ninang. Ibig sabihin yan, yung mga kukunin mong ninong at ninang dapat may sinasabi sa lipunan. Oo. Diba? Diba ganyan din ngayon ang mga modus? Modus? Gusto mo yun? Hindi diba? Ganyan naman talaga. Sa atin lang naman to. Pero diba yung ibang kinakasal, ang kinukuha nila yung may mga ranggo, ganyan, may mga posisyon sa life. Oo. Kasi nga, alam na malaking magbigay ng pakimkim. Tama ba yung term ko? Pakimkim? Gift, ganyan. Pangsimula. Tsaka may mga ninong at ninang na bilang ang regalo, ang sasagutin nila halimbawa yung expenses sa church. 'Di ba? Ang sasagutin nila is yung floral arrangement, yung mga ganyan. Sasagutin nila kalahati ng catering. May mga ganyan na ninong at ninang. So kung makakahanap ka ng ganyang ninong at ninang, astig. Diba? Oo. But, kidding aside, mag-usap lang kayo and meet halfway. Negotiate. Diba? Kailangan, kahit anong mangyari, ikakasal kayo. Ganon. Kausapin nyo yung nanay nung diba, nung Diyosawa mo, to be, diba? Kausapin mo. Real talk mo lang. Mama or tita, ano bang tawag mo sa kanya? Ganito lang po kasi yung budget namin. Ganyan. O di kaya naman, magpakasal kayo, have your reception, and then magkaroon kayo ng ibang diba? Magpakain kayo doon sa probinsya para hindi na sila luluwas. Ganon din naman. Maghahanap lang din sila ng menudo. Embutido. Hindi nga, magpakain na lang kayo doon. Yung iba naman, hindi na pumupunta doon sa ceremony Doon lang din sila pumupunta sa reception, di ba? Aminin nyo yan. Yung mga nagpakasal na dyan, mas malaki yung gasto sa reception, di ba, sa mga pagkain. Sa true lang. Hindi na sinasama kasi yung mga bata o yung mga jonders, hindi na pumupunta sa ceremony. Kasi nga, doon na lang sa reception, syempre magpapakabusog na lang sila. Tsaka sasali sa mga games kung meron man, di ba? Kunin nyo ng ninang si Lindsay. Hoy, ang bata ko pa para magninang. My goodness ka dyan. Oo. May mga na-cover kami na wedding, 30 pairs ang sponsors. 30 ang sponsors. Feeling ko wala na silang ginastos doon. 30? Grabe, ang dami naman. Saan sila nakahanap? Ang laki ng pamilya nila, ganyan. Ang daming friends, ang daming connections. Oo. Meron pa dito ang sabi ni MJ pa, pero kung si groom gumastos sa lahat ng suppliers na pinili ni bride, pagbigyan na niya si groom sa gusto niya. Ganon. Tapos yung mga kamag-anak pa yung eat and run. Diba? So there, alam nyo, mag-usap na lang kayo and try to work things out. Hindi yung nasa isip mo na hindi ka na magpapakasal. Kasi yung partner mo nga, ang pinoproblema lang kung saan siya kukuha ng pera para, diba, mangyari yung kasal na gusto niya at gusto mo. Diba? Tapos ikaw, ang naiisip mo is mag-quit na at wag na magpakasal. Hindi naman yata fair yun, diba?
O sabi ni Villena, Ray Jasmine, tama si DJ Lindsay, doon na mag-celebrate ng mga kamag-anak, menos gastos. Sige, ako na ang ninong. Ilang baboy po ba ang ano ninyo, ang ipa-pledge ninyo? Ilang baka po ba ang ipa-pledge po ninyo? Nakakaloko. Sabi dito nila, Kang Emir, sa Ilocos po, 50 na pairs ang ninong at ninang. Grabe naman yan. 50? Ano to? Negosyo? Ganyan? Oo. Networking, be? Oo. 50 ang ninong at saka ang ninang. Grabe naman. Parang doon palang puno na yung simbahan. Doon palang ang dami mo ng kita. Nakakaloka. So, yun nga, mag-compromise kayo, mag-negotiate kayo. Whatever works for the two of you, you go for it. Basta, ang sinasabi ko, hindi pwedeng hindi matuloy ang kasal. Kasi pera lang yan. Okay? Oo, mahirap kitain ang pera, pero syempre, mas maganda yung maikasal ka pa rin dun sa taong mahal mo, di ba? Wow! Ngayon, kung hindi kayo magkasundo, siguro i-postpone nyo muna yung wedding and ayun, di ba, meet halfway, mag-usap kayo hanggat sa magkasundo kayong dalawa. Hindi yung, di ba, ayaw mo na magpakasal just because meron yang involved na pera na issue. Di ba? Ganun lang yun. Tsaka kung in the end, talagang planchado na talaga lahat tapos nagulo lang dahil sa mga kamag-anak, wait. Sabihin mo dun sa sa asawa mo, sabihin mo sa nanay mo, wait. I-push through muna natin tong kasal natin ngayon. Itong napagplanuhan natin, itong planchadong kasal na, ha? Tapos kung gusto mo magpakasal tayo ulit. Tapos ang nandun lang yung mga kamag-anak mo. Happy? Charet-charet. Nung baka mag-ahaway kayo dahil doon, Hindi, joke lang yun. Basta meet halfway. Oh. Sabi ni Rosie, Ate Rosie, dapat share sila sa gastos. Hello naman kay Ate Lani. Kamusta ka naman dyan, Ate Lani? So there, basta mahalin niyo yung isa't isa. At the end of the day, kaya naman kayo magpapakasal is because you love each other and that you want to spend the rest of your lives with each other. Wow! Diba? Pagsubok lang yan. Unang step pa lang yan. Magpapakasal pa lang kayo. Meron ng, alam mo yun, sakit sa ulo. But you have to overcome that para yung mga susunod pa na problema is maging sisiyo na lang. Diba? Ang importante is you got each other's back no matter what happens. Diba? Dapat, alam mo yun, lagi kayong partners in crime. Oo. Dapat lagi kayong nandyan para sa isa't isa. Again, hindi nyo dapat option or wala sa pagpipilian ninyo yung ayoko na magpakasal, nawawalan na ako ng gana. Hindi yun tama. Okay, kasi siya nilalaban niya yung gastos, ikaw ilaban mo rin yung kasal ninyong dalawa. Giving you something from Steven Chapman. This one is called I Will Be Here. 9:39. Kasama po si Lindsay. Mwah! Dito lang yan sa Energy FM. Energy.